Yung husband ko po ay first boyfriend ko siya. Magkapit-bahay kami sa Tondo. No? Nung time na kami kasi, hindi pa ako sex bomb. Oo. Puppy love lang. As in, Oo, bata pa oo. talaga ako. Wala kaming communication, walang Facebook messages. Oo. 2010, bigla siya nag-message sa akin sa Messenger. May boyfriend ako that time, kaya hindi ko Oo. masyadong in-entertain. Pero na-shock ako na parang, wow, inisto ko rin yung Facebook niya. Oo. Browse ako. Ay, ang cute naman niya. Tapos nawala na yung communication namin. 2015, manonood siya ng show ko eh. Hindi tumibok agad yung puso ulit? Hindi. Pinuntahan niya ako sa show hanggang sa after ilang years lang, in-invite niya ako sa Australia. Tapos, pagdating ko doon, the following day, nag-propose siya sa akin. Hindi ba? Kahit ako, grabe. Pero, sino ba naman ako para humindi? Nagpalasing talaga ako. May ako nanliligaw sa kanya. Hindi yun magiging official kung hindi ako makapagpaalam kay tatay. Hindi available na si tatay. Diyan ko pa nakainuman si tatay. Kaya, Nag-inuman muna bago paalaman. Iyakagin mo si tatay mag-inuman. Nung lasing na si tatay, liligawan ko po, anak. Oo, ganun nangyari. Tapos, Ang ending siya kasi yung nalasing. So sabi ni tatay, pwede ka namang magpaalam ng hindi ako alasingin eh. Hinatid siya ni tatay pa uwi sa kanila. Nakakaya. So nagbanding kayo. Sabay po kasi kaming tumatae. O, tingnan mo. Sabay silang mag-number 2. Sorry, clingy naming mag-asawa, okay kami. Kasi Sabay sila, kaya dapat dalawa ang toilet. pati shower namin, Pati Ma'am Carla, dalawa. dalawa rin pala yung kanilang shower. His and hers Ayan, yung so shower parang nila. ganito. Kailan ka ba magbabayad ng Meralco? Nakakainis Nakakainis ka na. Nag-uusap-usap ng mga bayarin, mga ganyan, Yan. habang naliligo. So, his and her shower din. So, yung Diwata Paris kasi nung nag-trending, may lumapit sa akin. So, nagpakilala sila, isang company. So, operang katutulungan kanila para ma-expand pa yung Diwata Paris, dumami yung branches. Wala ako natanggap kahit singkunduling. Sa totoo lang, ako pa po yung nautangan nila. Kinokontak mo ba sila? Kinukontak ko, laging nasa meeting, pasensya ka na, puro meeting. Lahat, ilang taon na puro meeting. Iniwanan ka nila ng utang doon sa sa Quezon City branch. Oo, may utang sa Quezon City branch, Umaabot ng 300,000 plus. bakit sa'yo isisingil yun? Kasi ang naging problema ko lang, kasi meron isang papel na pinapirmahan nila dati na parang doon nga yung pangalan ko, parang yung may-ari, ako ang hinabol. Pero alam naman ito nung may-ari dyan, alam mo naman yan dati, pumunta ka pa sa akin, may conversation pa tayo, hindi nga kita kilala eh. Ay nagpapatulong ka kay basta doon sa taong kausap mo dyan. Kasi di ba sinurprise nga nila sa akin yan. Kayo nag-usap dyan bago nyo ako tawagin. Ang naging problema kasi ngayon, parang ako yung diniin, parang ako daw yung kausap. Sana naman matauhan kayo. Hindi ako mayaman. Alam nyo yan kung saan ako galing. Lahat ng pera na yan, pinaghirapan ko. Babayad. Pero masama yung loob ko kasi bibigay ko yung pinaghirapan ko na hindi naman para sa akin dapat. Okay lang kung akin talaga eh, nakinabang ako, di ba? So yun lang, biktima ako dito. Listen and learn, huwag talaga basta-basta magtitiwala sa isang taong hindi mo kilala. At sa huwag kang basta-basta paperman ng isang papel nang hindi mo pa alam talaga, hindi mo naintindihan yung nilalaman. Yun ang listen and learn na tutunan ko.